Ngayong araw nga ay naibigan kong gumawa ng bilo-bilo o kung tawagin sa amin ay pinindot. Hindi na nga ako nagpagiling ng malagkit. Ang ginawa ko na nga lamang para makatipid sa oras ay bumili na lamang ako ng glutinous rice. Ang unang process dyan, inilipat namin ang glutinous rice sa isang mangkok at saka namin unti-unting tunubigan. Unti-unti nga lang ang pagtubig sa malagkit para alam mo kung kailan ka lumalabis. Tsoho! Siyempre, konti-konti lang yung pagtubig natin sa malagkit para alam natin kung tama na ba yung lambot ng ating malagkit para hindi naman mapasobra yung ating pagtubig. Kailangan mo nga lamang maging matyaga sa paggawa ng pinindot dahil nga hindi biro ang pagbibilog-bilog ng mga pirasong ito. At syempre, kailangan masahin ulit natin ang malagkit para hindi ito matuyo. Panahon na nga para ihanda ang ating panggata. Hari na nga, ready na nga ang ating bilo-bilo at pwede na nating hintayin yung ating ipinakakayod na gata. Kung mapapansin ninyo, kami naman ay nakabuo ng 2 bilao. Ari pag naluto ay marami-rami na rin nga. Bumili na nga ako kanina ng asukal, wash ang aking pinili at 20 pesos na sagong maliliit. At syempre handa na nga ang ating panggata. Ang ginawa natin sa gata ay inihiwalay natin ang unang gata, ayan. At syempre, ang atin munang lulutuin ay ang pangalawang gata. Kailangan nga din nating lagyan ng konting asin para naman may panimbang tayo sa lasa. Halu-haluin nga natin ang pangalawang gata hanggang sa ito nga ay kumulo na. Once na kumulo na nga ang pangalawang gata ay ilagay na natin yung maliliit na sago. Depende sa atin kung gaanong sago ang gusto nating ilagay. At syempre antayin natin na medyo maluto na ang sago. Sumunod nga ay lagyan natin ng asukal. Depende sa inyo kung gaano katamis ang gusto ninyo. Tikman-tikman nyo na lang, ika nga. Once na kumulo na ay pwede na nga natin ilagay itong ating bilo-bilo kanina. Kung mapapansin nyo, hindi na siya madikit at madali na siyang pagsama-samahin dahil nga medyo natuyo na ito. Konti-konti nga lang ang paglalagay natin sa malagkit para hindi ito magdikit-dikit. Habang inilalagay natin ito, kailangan inahalo rin natin yung ating gata. Very satisfying nga ang paghuhulog nitong mga malagkit na ito. Kung kaya't nakialam na aring aking kapatid na are. Paluto na nga ang ating malagkit. Kung kaya't unti-unti naman nating ibubuhos ang ating unang gata. Alam niyo naman, pag sinabing unang gata, ay purong-puro. The long wait is over. Ayan, luto na nga ang ating pinindot o kaya bilo-bilo ang tawag sa iba. So tara na,